Hi guys! Naniwala ba kayo na habang tayo ay nabubuhay ay patuloy tayong natututo sa mga pang-araw-araw na gawain sa buhay at mga bagay-bagay na maaaring hindi pa natin na-encounter? Posible na marami na tayong alam, ngunit marami pa rin tayong madidiskubre na hindi natin akalain na malaki ang ambag sa buhay natin. Sabi nga sa kasabihan, nobody is perfect. Kahit gaano ka pa kagaling at katalino, ay marami ka pa rin hindi alam sa buhay. Yung iba ay maaaring maituturing na simple, ngunit masasabi natin sa sarili, bakit ngayon ko lang ito napagtanto? May mga bagay kasi sa paligid natin na hindi natin masyadong binibigyan ng halaga dahil akala natin hindi naman ganun kaimportante. Ngunit, from time to time, ay malaki pala ang pakinabang nito sa buhay natin kung alam natin ang tamang application sa buhay. Habang tumatagal ay napapaisip tayo na dapat pala noon ko pa ito binibigyang pansin. E di sana nagiging mas okay ang buhay ko dahil mayroong guide na maaaring magdala sa akin sa tamang landas tungo sa tagumpay. Kaya sa video na ito pag-usapan natin ang 7 powerful life lessons to learn upang magiging mas matatag, matibay, mas maliwanagan at magiging positibo ang pananaw sa buhay. Narito ang mga leksyon sa buhay na dapat nating isaalang-alang upang mas maliwanagan tayo at gumaan ang pakiramdam once na mapagtanto natin ang mga katotohanan sa buhay. Una, always collect moments, not things. Sabi sa kasabihan, life is too short. Kaya dapat i-enjoy natin ang bawat momentum na magpapasaya sa buhay natin. Let us treasure and nurture those special moments in life dahil malaking tulong ito upang magiging positibo ang pananaw sa buhay. Ang magandang alaala ay kailanman hindi masisira o maluluma. Yes, masarap din naman sa pakiramdam kung mayroon tayong naipon na mga material na bagay. Ngunit, iba pa rin ang masaya at masarap na alaala na ating daladala, lalo na kung ito'y may kinalaman sa ating mga mahal sa buhay. Number 2, no one is permanent in your life. Yes, legit. Lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Kahit nga ang mga tao na malapit sa atin, yung iba na nanatili at meron namang nang iiwan. Sabi nga nila, people may come and go. Laging tandaan at itatak sa isipan na hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha o natutupad. Kaya dapat bukas ang isipan sa katotohanan upang iwas frustrations, anxiety at depression. Huwag nating pilitin ang mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado upang hindi tayo lubos na masaktan at mahirapan. Number 3, there's always a good lesson in meeting new people. True, bawat tao na dumadaan sa buhay natin ay may dalang leksyon o aral sa buhay natin. Bawat tao ay may ambag sa buhay natin in different ways or aspects. May simple, magaan, mabigat, masaya, masakit, at mga bagay na hirap kalimutan. At lahat ng yun ay may dalang aral sa buhay natin. Ang aral or experiences natin from those people ay malaking ambag o impact sa buhay natin kung paano natin i-manage ang sarili natin upang mas kapaki-pakinabang at epektibo sa pagharap sa mga hamon sa buhay upang magiging progresibo ang buhay. Number 4, nothing will work until or unless you do. Ayon sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. True. Dahil kung puro dasal ka lang na sana mangyari o makamit mo ang iyong pinapangarap, ngunit hindi ka naman kumikilos o gumagawa ng aksyon para dito, ay talagang walang mangyayari. Kung may gusto kang maabot sa buhay, pagtrabahuan mo ito. You have to exert effort and time to achieve it. Number 5, we suffer more in our imagination than in reality.
Minsan ba guys, na-experience nyo na mas pinalala natin ang problema dahil sa kakaisip? Imbis na gumagawa ng aksyon para sa solusyon ito? Yung tipong nakafocus ka sa problema at hindi sa solusyon. Minsan, maliit na problema, pinapalaki dahil sa imagination. Kaya, nauuwi sa anxiety hanggang ma-depress. Kaya dapat mag-focus sa solusyon at hindi sa problema. Tanggapin natin ang realidad o katotohanan na ang mga problema ay laging nandyan. Dahil yan ang nagpapatibay sa atin at dahil dyan, natututo tayong mag-adapt sa sitwasyon. Number 6. The answer is always within yourself. Laging tandaan na tayo ang nagmamaneho sa buhay natin. Kaya nasa atin din kung paano natin harapin ang mga pagsubok na makakasalubong o darating sa buhay natin. Matuto tayong tumayo sa sariling paa. Huwag tayong masanay na laging nakasandal sa kung kani-kanino dahil hindi lahat ng panahon ay nandyan sila para sa'yo o para sa atin. Ikaw ang higit na mas nakakakilala at nakakaalam sa sarili mo. Kaya, natural lamang na ikaw ang sumagot sa mga problema mo. Ang mga tao sa paligid ay gabay lamang o alalay o instrumento upang madaig ang kinakaharap na problema. Ang buhay ay parang OFW. Walang ibang kakapitan kundi ang sarili mo. Kaya dapat maging matatag, matapang at positibo ang pananaw sa buhay dahil yan ang makakatulong sa mga sarili natin. Number 7, stop expecting and start accepting. Sabi ko nga, don't expect too much dahil ang too much na yan ang magdadala sa'yo sa sobrang sakit na kabiguan. Aside from that, always bear in mind that acceptance is the best way to move on. Or else, expect the unexpected para hindi ka magulat sa maaaring mangyari. Bagkos, be ready for the possibilities that will happen. Sabi ko nga, huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Panatilihing bukas ang isipan sa mga bagay-bagay. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Thank you and until next video.